Hey guys, today pag-uusapan natin dito paano nga ba mag-earn ng maraming GMTO or makakuha ng malaking GMTO guys. No? Again, ito is based from my experience lang at hindi porket nakakuha ko ng maraming GMTO is magre-reflect din sa inyo guys. No? So this is very subjective. I-share ko lang dito guys yung pinaka-experience ko. So I would say iba-iba tayo dito ng experience guys sa paglalaro neto, and kung meron kayong mga feedback questions, let me know lang sa comment section ng video na ito. Isa din sa pinaka-purpose dito kung bakit kumuha ako ng shoes is that para maipakita yung mechanics dito as well as yung experience ko mai-share ko guys, no. At yung actual na pagkuha dito ng tokens, no. Pag-transfer, pag-exchange, meron na tayong pinaka-idea na ginawa niyan before kasi ang daming mga nagtatanong. Pero ito ay itatry ko and i-share ko sa inyo. And ano nga ba yung ginawa ko, bakit nakakuha ko ng gantong GMTO? I think this 112 is nasa 6-7 USDT based from the current price action as of recording this video guys, no. So papakita ko dito yung nabili kong shoes na common as well as ano yung naging experience ko dito sa history, kung magkano yung pinakamalaki ko na nakuha na GMTO. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. So today nga, ang daming mga questions pa rin dito dahil unang-una, itong pinaka-tickets guys, no. Ito yung ginagamit sa pag-repair ng shoes, no? Kasi kapag sira na yung shoes mo, hindi ka na dito guys makakapag-earn ng GMTO. Kailangan full charge yung stamina. So may battery yan, something like here. Obserbahan nyo yun kasi if ever na maubos yun, hindi ka makapag-earn ng GMTO, no? So, isa sa mga questions dito guys is that itong sa tickets, no. Again, marami akong nakuhang tickets dito dahil may gumamit ng codes natin, and advantage din talaga yung tickets na yon, especially kapag may mga friends ka na sumali like KOL influencers, no. Hindi man ito na i-discuss na ibang influencers, pero yung tickets is malaking bagay yon para magamit for the repair, no. Aside from this guys, pwede mo rin gamitin yung GMTO, pero I would say hindi siya recommended guys, no. Another tips dito is that dapat safe mode lang. During safe mode lang, kapag individual ka lang, like konti lang yung pinaka tickets mo dito. Yung safe mode ay nangyayari every Sunday, no, and Wednesday. So may mga nagra-run lang during that day para ma-maximize yung GMTO earnings as well as yung tickets, no. Dahil kapag individual ka lang, I think hindi ganto karami guys, no. Let me know sa comment section kung magkano yung pinaka-tickets nyo. Ito yung ginagamit para makapag-repair ng shoes, no, at makapag-run ulit, makapag-earn ng GMTO. Yeah, feel free to comment lang kung magkano yung tickets nyo dito. So ngayon, I earn ng GMTO na pinaka malaki today, around, if I'm not mistaken, 24. Yeah, sa Mission Rush, around 24k. Yan yung isa sa mga na-earn natin na malaki today. Other than that, yung mga normal GMTO na lang. Meron din ditong mga small ako na nakuha worth like 2,400, 2,483, and the rest is yung normal GMTO guys, no. Again, ito ay, let's go back muna, gamit ko na yung pinaka shoes dito na common. Hindi siya trial guys, no. Kasi ang pagkakaalam ko sa trial, sobrang liit lang na makukuha mo na GMTO. It depends pa rin kung gaano kahaba yung run na ginawa mo guys, no. Pero meron akong nakita na around 11k yung nakuha niya na GMTO. So 11k is around 60 to 80 cents in USDT. So yun yung isa sa mga na-observe ko lang din. Another reason bakit kumuha ko dito ng shoes is that para maipakita ko rin yung pag-transfer, yung mga fees, no? Dahil ang daming mga nagtatanong dito, siguro confused din sila. Para ma-transfer ko actual doon sa app na ginagamit natin, lalagay ko na lang yung pinaka-official link sa description ng video na ito para mapuntahan nyo. And para na rin makaiwas sa mga phishing links online dito guys, no? So, isa sa mga gagawin ko dito is that yung actual transfers, though meron na tayong video niyan,
sa end part na lang ng video na to ay i-share ko sa inyo para doon sa mga nagtatanong, no. Ang isa sa mga na-observe ko dito sa common is that malaki yung binibigay na GMTO, guys, no. Again, ito ay balance kapag meron kang tickets, guys, no. Kapag konti lang tapos kumuha ka ng, punta tayo sa shop, kumuha ka ng shoes, itong common, I think if I'm not mistaken is that hindi mo siya ma-maximize. Let's go back dahil mas maganda na gamitin yung pinaka tickets in my own opinion kapag common yung shoes mo, no. And kapag nasa safe mode. As mentioned, safe mode is Sunday and Wednesday lang. So yun yung isa sa mga observations ko dito, no. Sa end ko ay decided na kumuha ng pinaka common dahil marami akong tickets, no. So yun yung isa sa mga option ko dito, factor why I get nung common shoes, no. So in terms naman ng scholar, wala pang pinaka-exact idea or details. Though, meron tayong mga nakikita sa Facebook, may mga nagpo-post, screenshots for the potential scholars. But yeah, I'm waiting for the official announcements as well as updates dito. I patiently waiting. Yun lang yung isa sa mga na-observe ko, guys, no. Other feedback pa dito na mai-share ko sa inyo sa pagkuha ng maraming or malaking GMTO is that if ever na kabisado mo na yung game at malayo na yung pinaka-best mo, right now I have 38,296 na best dito, malaki yung probability na pwede ka mabigyan ng maraming GMTO, no. Kapag doon sa mga bonuses, yung mga Mission Rush, I would say as well yung familiarity sa game, malaking factor din yon. The longest na meron kang run dito or mahaba yung best mo, the more chances din na makakuha ka ng GMTO, guys, no. As mentioned, malaking factor din yung shoes, but you need to consider pa rin ng available tickets ninyo dito, guys, no. Kasi kung meron kang ang shoes na common pero konting tickets ka lang dito, I think hindi siya balance, guys, based from my experience, no. Magagamit mo na dyan yung GMTO mo kapag wala ka ng pinaka-tickets, no. Don't get me wrong lang, guys, dahil meron ditong iba. Ito is based lang sa Facebook na nakita ko. Sobrang konti lang ng kanilang tickets. I think 1 lang pero meron silang nakuha na over 1 million GMTO. Kasi may option din naman dito sa Mission Run, like sa shop, that you can get nung pass, no. Pero kailangan mong gumastos dyan. Again, I'm just sharing some scenarios lang dito based doon sa nakikita ko sa Facebook. And ito, guys, hindi ko pa na-experience na kumuha or bumili ng repair ticket dito, guys, no. At the end of the day, kayo pa rin yung magdi-decide niyan, and I'm just sharing lang what I observe sa Facebook and kung ano yung experience ko dito, guys. And also yung experience niya sa game, kasi as you can see, ayan, over 156 yung screenshots na yan, yung pinaka-score niya, no. And, yun nga, uulit-ulitin ko, yung safe mode, malaking bagay din yon. Sunday and Wednesday lang available yon. At makikita naman natin yan during logins. Merong pinaka-pop out notifications kung anong day na available as well as yung mga multipliers, guys, no. So, yun lang. I'm just learning pa rin dito. Maraming magaling na dito, guys. And hopefully, ma-share ko yung experience ko sa inyo kasi yun lang naman yung isa sa mga ginagawa natin ng videos dito para ma-share ko yung feedbacks, comments, and yung experience ko dito, guys, no, kung ano nga ba yung nangyari as well as GMTO realistic na nakukuha ko dito, guys, no. And I just want to be transparent dahil we have a bunch of tickets. Hindi yan ganyan karami kapag individual farming ka lang or individual ka lang dito na naglalaro, guys, no. Yun, hope you get some updates, insights dito, guys, sa video natin. We'll do some additional videos as well in the next coming days. Kung gaano kalaki, anong strategy na ginawa ko, bakit I get more GMTO dito, and for individual scenarios dito kay Mission Run, guys, no. So, yun lang for today, guys. Hope this video helps. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Like this video if you find it interesting. Peace out. Bye for now.